Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome niya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal kong mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong What is Real Faith? Akala ko ba, Pastor Well, tapos na yan kahapon? No, hindi po. Nakita ko po na kailangan nating patuloy na bigyan ng pagpapaliwanag ang katotohanan ng hindi pagkokontrahan ni Apostol Pablo at ni Santiago in regards to faith. Po, at ito po yung naipaliwanag ko na ng 2 araw na hindi po nagkokontrahan. In fact, both the Apostle Paul and James agreed on the matter of faith and good works. Ngayon po, titingnan natin yung perspective ni Apostol Pablo in regards sa bagay na ito. Kahapon ang ating pinag-aralan ay aklat ni James chapter 2. Ngayon naman po ay ang Romans chapter 10, verses 5 to 15. Alam nyo, kamakailan lang, meron po akong nabalitaan na nahuli na isang pagawaan ng pera sa China. At ang ginagawa po nila ay US currency, yung mga US dollars. Alam nyo, with the technology that we have right now, yung mga kahusayan ng printing, napakadali na po na gumawa ng mga counterfeit money. At hindi po ito isolated. Halos lahat ng bansa gumagawa niyan. Naalala ko po, yung Pilipinas dati, nahulihan din po sila ng mga gumagawa ng 500 peso bill. Meron pong mga gano'n, no? At kung sa inyong pagtingin lamang ay madadaya talaga kayo kasi ngayon sa technology na meron ngayon, nagagawa na po talagang kopyahin at kopyang-kopya yung original, no? The only difference probably, nalalagyan na rin nila ng guhit sa gitna eh. Tapos nalalagyan na rin nila ng pinaka parang watermark sa loob. Napakahusay na po ng mga counterfeiters sa panahon natin ngayon. Pero no matter what the technology is for making this counterfeit money, it is still counterfeit. At kapag counterfeit, it has no value except by deception. Ang halaga po ng counterfeit ay kapag nakapandaya ka at meron kang nabola, meron kang naloko. Maliban doon, counterfeit pa rin ang bagay na yon. Atin pong nakita ang katotohanan na ang madalas naman na kinokopya at kina-counterfeit ay yung may value. Wala naman po sigurong kokopya ng $1. Kasi sa Pilipinas, ginawa po yan dati, yung 5 peso coin, yung kulay, yung piso na, 5 pesos na kulay ginto, di po ba? Dati po ay kinounterfeit yon. Nahuli po sa Divisoria ang napakaraming 5 piso. At ito po ay ginagawa na mano-mano, ipinepress lang po nila ngayon. Medyo ang kaibahan, yung embossed noong 5 piso ay mas malaki, mas makapal kaysa dun sa original. Pero kumalat po sa Divisoria ang napakaraming 5 pisong ito na fake. At kalaunan, hindi po nagtagal sa circulation at yung gumagawa po ng counterfeit na 5 pesos ay tumigil din sa kanilang ginagawang pagka-counterfeit. Bakit? Kasi nagmahal ang presyo ng bakal. At dahil nagmahal yung presyo ng bakal, konti na lang ang pakinabang kung gagawa sila ng 5 piso na counterfeit. Kaya ang kina-counterfeit at ang kinokopya, yung may value, yung may halaga. Kaya po ang ibinebenta na fake ay ginto, diamond, at mahalagang perang papel. Like $100, 1,000 pesos, yun po yung kina-counterfeit. Now, ito po ay totoo sa real world. Ito'y totoo sa totoong buhay. Nangyayari ito. At madalas po ginagamit talaga ito sa panloloko, pandaraya. Kung totoo ito sa market, totoo ito sa commerce, kumusta kaya sa faith? Kumusta kaya sa pananampalataya? At ito po ay atin pong nakikita sa panahon ngayon dahil ito naman po ang paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo
na darating yung panahon na merong talagang mga papasok sa inyo na pipilitin kayong paniwalain sa mga hindi katotohanan at mga katang-isip. At darating yung panahon, people will listen to them. They would like to hear, their itching ears wanted to hear. At aminin man natin o hindi, there is such a thing as counterfeit faith as well. Ano tong counterfeit faith? It is manufactured in different ways, but the end result is still the same. Men and women who miss the fullness, the joy, and the satisfaction that comes from real, authentic relationship with the living God are being swayed by this counterfeit faith. In the beginning of this chapter of Romans, ay inexpress ni Paul ang urgent desire na makausap niya ang mga kapatirang ito at maturuan ng mga bagay na tama sa pananampalataya. Tingnan po natin muna yung pagbasa natin sa Romans 10:1-4. Sabi po ni Paul dyan, mga minamahal kong mga kapatid, brothers and sisters, my heart's desire and prayer for God or to God for the Israelite is that they may be saved. This is the heart cry of the apostle. Gusto niya na yung mga Israelita, yung kapwa niya Hudyo, ay maligtas. For I can testify about them that they are zealous for God. Sino ba halimbawa niyan? Walang iba kundi si Paul. Gaano siya kazilote, gaano siya porsigido na ipaglaban yung pananampalatayang Hudyo to the point na patayin niya yung mga Kristiyano, hulihin ang mga ito because of his faithfulness sa Jewish religion. Pero sabi ni Paul, but their zeal is not based on knowledge. Yung kanyang kasikasigan, yung kanyang zealousness is not based or was not based on knowledge. Verse 3, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, yung kasikasigan, yung zealousness nitong mga taong ito, katulad niya before, ay hindi nag-ugat, not based on the knowledge of God, not based on the righteousness of God, but on their own righteousness. Ang paniniwala ni Pablo, sila ang matuwid, ang Judaistic religion ang tama, sila ang nasa katotohanan. Kaya lahat ng mga turo nitong mga apostol ay kasinungalingan, counterfeit ang mga ito at kailangan itong gibain. Yun po yung paliwanag ni Paul dito Pero ano sabi niya sa verse 4? Christ is the culmination of the law. Yung ipinaglalaban nating kautusan, yung ipinaglalaban nating kultura ng mga Hudyo, yung pinaniniwalaan natin, lahat pala yun natupad kay Kristo. So that there may be righteousness for everyone who believes. Yan po ang sabi niya. Yet, instead of turning to Christ, the Apostle Paul says, they have substituted a different faith. They have substituted a counterfeit righteousness that falls short of God's desire for them. Saan natin ito mababasa? Tuloy po natin ang basa sa verse 5 hanggang verse 15. Sabi po dyan ni Paul, Moses described in this way the righteousness that is by the law. So kay Moses yan, ano po? The man who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart who will ascend into heaven. That is to bring Christ down, or who will descend into the deep. That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Tuloy po natin ang basa. As the scripture says,
anyone who trusts in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they not have heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So mga kapatid, in order to help us judge the difference between the counterfeit and the real or the authentic faith, Paul gives us several characteristics of faith that is for real. Again, kahapon, diniscuss ko po, ang ating pag-aaral in the book of James, it is not a contrast between faith and works. What James is talking about is the same with what Paul wants to teach to us today. It is the difference between authentic faith, real faith, and what we call unreal or counterfeit faith. Kaya titingnan natin itong turo na ito in a different perspective, sa perspective naman ni Paul. Ang sabi po ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay baog or patay. Ito rin ang stand ni Paul. Ang sabi ni Paul, malalaman natin ang tunay na pananampalataya, yung real at authentic, kasi mag-uugat ito saan? How do we recognize if we have this real faith Paul is talking about? Una, sabi ni Paul, yung real faith is rooted in an internal transformation. Yung pong tunay na pananampalataya nag-uugat saan? Internal transformation. At dito po, kinote ni Apostle Paul ang Leviticus 18:5. Binasa po natin yan sa Romans chapter 10, verse 1. Ang sabi po niya dyan, basahin muna natin. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer for God for the Israelite is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Dito po, kino-quote ni Apostol Pablo ang Leviticus 18:5. Na anong sabi roon? Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord. Balikan natin yung sinabi niya sa Romans chapter 10. Ano po ang sabi niyan? For I can testify. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zealousness is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God, hindi nila alam ang bagay na ito. At ang sabi po, kung kinikip natin yung decree at ang kautusan, doon tayo mabubuhay. For the person who obeys them will live by them. I am the Lord. Yan ang sabi diyan, in which the law, that is the kind of righteousness Paul is saying, but it is focused on external behavior. Yan po yung sinasabi diyan ni Apostol Pablo na ginagawa ng mga Hudyo. Sila po ay gumagawa ng mga ritual, gumagawa sila ng pagiging masunurin sa batas, at ang paniniwala nila, by being zealous to the obedience of the law, sila ay mapapawalang sala. They focus on external behavior. Pero pinapatunayan po ni Apostol Pablo, hindi ganon. Kasi kung ang pag-uusapan ay pagsunod sa batas, wala namang makakasunod nito. As the entire gospel makes clear, men and women have proven incapable of fully satisfying what kind of righteousness? All
all have sinned and come short to the glory of God. Romans 3:23. Kaya, ganito ang paniniwala ng maraming mga Hudyo. At kung matatandaan nyo, yung rich young ruler sa Mark chapter 19 na pumunta sa Panginoong Jesucristo, at ang sabi niya, paano ako magmamana ng kaharian ng Diyos? How will I inherit the kingdom of God? Ang tawag niya kay Jesus ay mabuting guro. Good teacher. How will I get to the kingdom of God? How will I inherit the kingdom of God? Sumagot ang Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Just to prove His point na walang matuwid, wala kahit isa. Kung tinatawag mo akong mabuti, naniniwala ka bang ako ay Diyos? Kasi wala namang mabuti kundi ang Diyos. Ngayon, sinagot niya yung tanong ng lalaki, paano magmamana ng kaharian ng Diyos? Ang sabi niya, sundin mo ang kautusan. Ano sagot ng lalaki? Katulad ng maraming mga Hudyo, ito ang kanilang paniniwala. Sila ay masunurin sa kautusan. Ang sabi ng lalaki, mula ho pagkabata, ginagawa ko na yan eh. Pero Jesus wanted to prove that he is wrong, wanted to prove that what he believed is not true and a counterfeit. Ano sabi niya doon sa lalaki? Sige, kung ganon, umuwi ka, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay mo sa mga dukha, and then, follow me. Bakit ganon ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Kasi para patunayan, yung katotohanan na hindi ka nakasunod sa batas, kasi po sinamarize ni Jesus ang batas eh. Yung 10 utos, sinamarize sa 2. Ano po yun? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pamamagitan ng pag-uutos ng Panginoon sa lalaking ito, na ibenta mo ari-arian mo, ibigay mo sa mga dukha, palatandaan na you are loving your neighbors as yourself. And then Jesus said, come, follow me. Upang patunayan na dapat ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa isip, sa salita, at sa gawa. That comprise the entire law. Pero ano sabi ng Diyos? Sabi ng Biblia, tungo ang ulo, yung lalaki umalis sapagkat napakarami niyang kayamanan. Sabi ni Jesus, ang kanyang konklusyon, talagang imposible ang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. But that was not in reference to richness only. That was not a reference only to wealth, kundi ito'y larawan ng lahat ng tao, imposible na makapasok sa kaharian ng langit ang mga nag-aakalang sila'y matuwid. Ang sagot ng sabi ng Panginoong Jesucristo, mas madali pa ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bigla po tuloy nagtanong ang mga alagad at ang sabi nila, sino po ang maliligtas? So Jesus was asked by the disciples, sino po ang maliligtas? Ano sagot ni Jesus? Sa tao, ito'y imposible. So sa usapin ng kaligtasan, sa tao, ito'y imposible. Mas madali pang dumaan yung camel sa butas ng karayom. Imposible. Pero sa Diyos, ito ay posible. So salvation is only made possible with God. With man, it is impossible. Now, ang tanong, paano natin malalaman kung totoo na ang tao ay ligtas? Ang sagot, it will rooted in an internal transformation. Hindi ito panlabas lang. So the only righteousness that is authentic is one that is not only in your mouth, external, but that is in your heart, internal. Kasi yung mayaman, yung lalaki mayaman, sabi niya, sinusunod ko na yan. Matuwid ako kasi sinusunod ko na yan mula pagkabata. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo,
hindi totoo. Kasi pinapahayag lang ng labi mo na matuwid ka. Pero dapat yan nag-uugat sa kaibuturan ng puso mo at iyan ay makikita sa labas. Kaya sinasabi ni Santiago, yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Because the faith, the real faith that is rooted internally will be manifested externally. Amen? As the entire gospel makes clear, men and women who have proven incapable of fully satisfying that kind of righteousness is impossible, for all have sinned and fall short to the glory of God. And that is precisely what Christ offers us, to come into our hearts and transforms us into a new creations. Kaya nga kapag nakipagkaisa kay Kristo, ano nangyayari? Siya'y bago ng nilalang. Ang dating mga bagay, nagsilipas na. So, binabanggit pa ni Paul sa verse 10, ang sabi niya, "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." Malinaw naman yan no? Sa puso, tayo'y nananampalataya at napawalang sala. At sa ating mga bibig, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya na tayo ay ligtas. He is talking about an act of the will, a commitment to Jesus Christ as Lord, and yet it is an act that is produced only by whom? By the Holy Spirit. The Holy Spirit working inside of us. Imagine niyo, meron kayong nakatuwaang baboy, piglet. Kinuha niyo tong baboy na to. Pagkatapos, binihisan nyo, pinaliguan nyo. Ginawa nyo mabango ang baboy na ito. Nilagyan nyo ng ribbon. No, yung pelikulang, di ba may pelikulang ganon? Napapamagat nun, hindi ko na matanda ko na pamagat. Inyuwi niya yung baboy, dinala niya sa bahay niya, inalagaan niya, dinomesticate niya yung baboy. Ginawa niya parang aso. Pero the moment na buksan mo ang pinto at nakalabas ang baboy, ang unang gagawin ng baboy, magpupunta sa putikan at maglulublob dito. Because no matter how much you dress that pig, make an external changes sa pig, he is still a pig. Nothing has changed. His essential character will be a pig. His nature will be a pig. Ganon din tayo. Tandaan po ninyo mga kapatid, no matter what you and I attempt to do in our own efforts, real faith can only be created by God's grace. That God's grace working in our lives, and that will produce an inner transformation. Kaya ang pagiging born again, hindi po yung desisyon natin. Ang pagiging ipinanganak na muli, hindi natin yun pasya. Ang manganganak ay ang Espiritong Banal, siya ang bumubuhay sa atin, siya ang gumagawa ng internal transformation, kaya lang nagmamanifest yun sa labas. At anong manifestation nun? Faith, repentance, and conversion. Amen? Kaya yung mga panlabas na pagpapakita ng kabanalan, kung hindi yan bunga ng inner transformation, kung hindi yan bunga ng pananampalataya, sabi ni Pablo, nahahabag ako sa mga kapwa ko Hudyo kasi gusto ko rin silang maligtas. Kasi gano'n naman sila kazealous. Pero yung kanilang zealousness ay bunga lang ng panlabas na pagsunod sa kautusan. Hindi bunga ng inner transformation. Ano po sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what's pleasing. What God's will is good and pleasing and perfect will. Sa ibang translation, do not let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your mind. It is only God who can transform our mind, our thinking,
And how He can do it? Through the Word, through the reading of the words, through the preaching of the words. Kaya ang tanong who is doing the remolding? Who is doing the transformation of our minds? Who is transforming us? The answer is God Himself. God will perform the internal transformation. Sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Ang tanging gagawa nun ay ang Diyos. Amen? Kaya real faith, ano po sabi? Is rooted in an internal transformation. At kapag nangyari yon, pangalawang punto na gustong bigyan ng emphasis ni Paul, it will be demonstrated in public profession. Imposible mga kapatid na nagkaroon ng inward transformation tapos hindi lumitaw. Kasi makikilala natin ang bunga sa pamamagitan ng makikilala natin ang puno sa pamamagitan ng bunga. Amen? Ito yung binibigyang emphasis ni James na fake yung pananampalatayang hindi nagpo-produce ng mabuting gawa. Kasi yung totoong pananampalataya, kagaya rin na sabi ni Pablo, it will be demonstrated in a public profession. Once the inner transformation has begun its course, the inevitable result is a desire to declare what God has done. Saan natin itong mababasa? Verse 9 and 10 ng Romans chapter 10. Ano sabi diyan? That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Ano pong ibig sabihin yan? Inevitable yan eh. Kapag ikay nagkaroon ng inner transformation, sasabihin mo at ipapahayag mo na si Jesus ay Diyos. O bakit nawala? Amen? You will declare it with your mouth. No? We need to notice a couple of things about this confession. Ano ba yung confession na yan? Una, the confessions that this Jesus is Lord. The word Lord means master. Now, if we confess that Jesus is Lord, we are saying He is the master. He is the master of the created order. He is the one sustaining all things by His powerful word. Hebrews 1:3. But when we confess Jesus is Lord, we are saying something else. Ito yung pangalawa. Ano pa yon? Second, Jesus is Lord of our very lives. You see, now it takes on a personal dimension. Hindi lang natin i-declare at ko-confess na si Jesus is Lord. Yes, naniniwala ako na Siya ay Lord, pero we will put it on a different perspective, on a more personal perspective. Na yung dinideklara natin si Jesus ay Lord ng aking buhay. You see, it takes on a personal dimension. It's one thing to acknowledge that Jesus is Christ and is Lord over creation. It is quite another to humble ourselves to the point that we let Jesus take over the reins of our own lives. But if we confess anything short of this willingness to become Christ's slaves, then we are not practicing an authentic faith. Amen? Baka fake yung ating pananampalataya. Kasi sa Biblia, ang linaw-linaw, ipinakikita sa atin ng maraming example, yung real and authentic faith is not a secret faith. Hindi mo kayang itago, mga kapatid. Hindi mo kayang itago ang tunay na pananampalataya. Kung paano yung fake na pera, kailangan mong gamitan ng pandaraya para patunayang ito'y totoo. Yung tunay na pera, hindi mo kailangan gamitan ng pandaraya. Ito'y ibibigay mo sa maliwanag, ibibigay mo dun sa may ilaw, at kahit silipin ang silipin yan, idaan yan sa kung saan mang pagsubok, wala kang kakaba-kaba kasi totoo ito. Pero yung authentic faith, yung fake, yung counterfeit faith, marami kailangan kang patunayan para maging totoo eh.
Mangungumbinsi ka, sasabihin mo, hindi, totoo yung faith ko. Pero alam nyo mga kapatid, kung authentic faith, hindi mo kailangan mangumbinsi. Kasi makikita nila ito sa iyo. Authentic faith is not secret faith. And people around you will testify for you. You don't need to testify for yourself. Minsan kapag tayo na nagte-testify, pinagaganda natin yung patotoo eh. Yan po yung mga narinig ko sa mga krusada, yung mga nagte-testimony. Yung pong isang narinig ko dati, yung si Boy Bonus. Nung una ko narinig ng nag-testimony yun konti lang mga kasalanan. Pero habang tumatagal at patuloy niyo siya narinig, dumadami ng dumadami. Dumadami ng dumadami yung kanyang kasalanan. Pinakukulay, pinagaganda, para ano? To prove that there is a transformation that happened to him. Mula sa darkness to light, mula sa slavery to being free, at kung ano-ano pa, na minsan, di mo na mapaniwalaan kung totoo ba talaga ito, o nangyari ba talaga ito o hindi. Pero ito ang totoo. Yung totoong pananampalataya, hindi mo kailangan mangumbinsi. Bakit? Kasi hindi ito sikreto. Lilitaw at lilitaw ito. To prove the point, look at this. Si Paul, dati siyang Saulo, persecutor ng Christian. But God changed his heart. Si Levi, na naging Matthew, pagkakilala sa Panginoon, nagpalit ng trabaho, nagretiro bilang tax collector. Si Zacchaeus, look how God changed his motives. From being mandaraya, ang sabi niya, kung nakadaya ako, sosoli ko ng ikaapat. Si Peter, how God changed his personality. From being impulsive, from being, kumbaga, ano ba yung personality ni Peter? Napaka-choleric. Binago ito ng Panginoon. Mary Magdalene, how God changed her reputation. And the woman on the well, how God gave her boldness to Christ to the Samaritan. Itong babaeng Samaritanang ito, pagkatapos niya na umigib doon sa balon ni Jacob, pag uwi niya, sabi niya, gusto kong ipakilala sa inyo yung nakilala kong Jesus. Immediately, her life was changed. Ito po ang totoo mga kapatid. When Christ becomes Lord of our lives, there is an inevitable desire to share the good news with others. Ganun ang ginawa ng babaeng Samaritana. Indeed, for those earliest Christians, the very act of baptism was a public profession of their newfound faith in Christ. Kagaya nung eunuko, pagkatapos siyang bahaginan ni Felipe, sabi niya, gusto kong magpabautismo. No? Pero mga kapatid, when we talk about public profession, hindi lang bautismo ang palatandaan ito. Kasi ang dami ko nakita, nagpabautismo. Yung iba nga, ilang ulit ng binautismuhan. Pero ganun pa rin Ang public profession, mga kapatid, more than simply repeating the good confessions of faith, more than doing the act of baptism, more than being involved in regular communion services, kung hindi ito ay kapahayagan na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Too many have made the public profession of baptism, pero wala din. I saw too many people every Sunday profess the creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Kabisado Pero kagaya ng tinalakay ko po nung nakalipas na araw, maging si Satanas naniniwala dyan Nanginginig pa. Too many have made that confession yet denied that confession by the way they have lived their lives. Maraming ganon Pakitang tao lang. Walang iniwan niya sa isang tao na sumusulat ng note sa isang kapirasong papel
dahil nabangga niya yung kotse na nasa kanyang harapan sa parking lot. Ang laman ng sulat ay ganito: I just smashed into your car. The people who witnessed the collision are watching me. They probably think that I am writing down my name and address, but I am not. They are wrong. And there was nothing more written on the note. Kukunwari siya, sinusulat niya yung pangalan niya, yung address niya, at akala ng mga taong nakapaligid, ilalagay niya yun sa dashboard or do sa windshield ng kotse para patunayan na siya'y tapat, na nung nabangga niya ang kotseng yon, nag-iwan siya ng kanyang mga details. Pero ang sabi niya, they are wrong. They probably think that I am writing down my name and address. I am not. They are wrong. Some of us have done that with our confession of Christ. We've gone public. We've made our profession. Nagpabautismo tayo. Sa church, inuusal natin ang creed every Sunday. Hindi lang Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, lahat na ng creed. Kabisado yung mga creed na yan. Hanggang utak alam natin yan. Pero ang tanong, totoo ba to? O dahil nag-reform na lang tayo at nagpalit tayo ng relihiyon, totoo ba na nagkaroon talaga ng inner transformation? Kasi kahit magpalipat-lipat ka ng relihiyon, magpalit ka ng magpalit ng pananampalataya at sinasabi mong confession, without God and His Holy Spirit transforming the inner you, lahat ng panlabas ay counterfeit. Kaipokritohan lang lahat yan. Amen? Now, how do we turn that around so that our confession become real? We begin to take concrete steps in our lives that show we truly acknowledge Jesus as Lord. Tanong, how do we do that? We do that by looking at Jesus Himself and see how He dealt with life, and we begin to imitate His actions until they become our own. Aminin man natin o hindi, the more we become closer to Him, we find our thoughts and actions correspond to those of Christ. And the deeper and more authentic our faith becomes. Nalulungkot ako doon sa mga mananampalatayang sabi Kristiyano, hindi naman nagbabasa ng Bible. Sasabing Kristiyano, mas madalas pa manood ng TikTok at manood ng YouTube kesa magbasa ng Biblia. Paano ka lalago niyan, kapatid? Kahit paanong creed ang sabihin mo, kahit ano pang confession, kabisado mo man yung mga Belgic confession or kung ano-ano pa. Without the inner transformation that only God can do, what we will do on the outside will be for a show. At yun po, mga kapatid, ay counterfeit. Another aspect of this public confession is found in our witness. Tandaan po ninyo, no po? When God produces in us an eternal transformation, we will inevitably seek to offer an external witness. Kaya yung totoong reformed at ang reformation nangyari sa loob, nagkaroon ng inner transformation, lalong nagiging masipag sa pangangaral. Lalong nagiging masipag sa pagba-Bible study. Lalong nagiging masigasig sa pangangaral at pag-share ng Ebanghelyo. Hindi nagiging tamad. At hindi totoo na dahil pinaniniwalaan natin na may pinili na ang Diyos sa kaligtasan, intay na lang dumating sa ating simbahan ang mga pinili. Mga kapatid naman. Sabi nga po ni Charles Spurgeon totoo naman na may pinili ang Diyos. Ang problema, hindi natin kilala yon. Kung tinataka na lang sana ng Diyos sa likod
Lahat ng pinili niya, wala tayong gagawin kundi itaas ang t-shirt, tingnan sa likod, kung may tatakat doon tayo mangaral. Hindi ganun. Ang galing ni Spurgeon eh. Para hamunin tayo na hindi natin kilala sa mga taong nandyan kung sino ang pinili ng Diyos. Pero dahil may pinili ang Diyos para sa kaligtasan, ubod ng sarap na mangaral. Bakit? Kasi kung mangangaral ka at naniniwala kang may pinili ang Diyos dyan, sigurado na kapag nagpahayag ka ng kabutihan, ng pag-ibig, ng pagliligtas ng Diyos at ng kanyang ibanghelyo, at nandun yung pinili, sigurado yon ay makakakilala sa Panginoon. Amen? So when God produces in us an internal transformation, we will inevitably seek to offer an external witness. Ano mangyayari? We will find ourselves becoming so involved in Christ-likeness that we begin to share what Christ has done and is presently doing in our lives with others. Amen? And which leads us to the last point of the authentic faith that we are discussing. Again, the question is, what real faith is? Third, real faith is shared with the missionary spirit. As we've been seeing, an internal transformation takes place followed by an external witness. But when Christ has become Lord, ano mangyayari? Our lives, we want to see the gospel communicated to all, not just those with whom we have contact. Sabi po ng Romans 10:14-15, how then they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Naniniwala tayo mga kapatid, when Christ has become Lord of our lives, we want to see the gospel communicated to all, not just those with whom we have contact. That is why the early Christians had such a profound missionary spirit. Si Paul, nung talagang tinawag siya ng Panginoon, hindi na siya tumigil. Kung pumupunta siya sa ibang lugar para hanapin ang mga Kristiyano, ngayon ang hinahanap niya ay ang mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. He went all over the place to find those whom God will be saved, those whom God elect, and He preached to them. And because that is his mindset, na sa bawat lugar may pinili ang Diyos, kay Hudyo, kay Griego, ano nangyari? Nakastablish siya ng mga churches. Yan po ang mindset ng Unida Christian Church of Canada. Yan po ang mindset ng inyong lingkod nang pumunta ako sa Canada. Hindi po kami pang Winnipeg lang. Hindi po pang Winnipeg lang ang Unida Canada. Kundi ang goal namin, mangangaral kami kung saan may pinili ang Diyos para pangaralan ng salita ng Diyos. And throughout the history of the church, Christian disciples have sent out others to preach the good news of Jesus. Sabi ni Paul, how can they hear without someone preaching to them? Paul asked, and how can they preach unless they are sent? Verse 14 and 15. Mga minamahal na mga kapatid, it is the love of Christ compels us to share with others, including those beyond our personal oikos. Oikos means household. So we need to go beyond our oikos and preach to those who are outside. That is why God calls some to special service in carrying the gospel as missionaries. Mission may involve sending Christ messengers
around the globe or across the street. Mission is not just much as a distance, so much as faithfulness to share and send. Now, I want to bring this down to a personal level as far as tinig ng Pag-asa is concerned. Yun pong girlfriend ng aking anak, si Helena. Yung pangalawa, girlfriend po ni Reb. Si Helena po ay nakakwentuhan ko ng isang gabi. Kasama po ng family. Alam niyo po, kami ganun pag yung may mga time, yung aming mga anak, sila na po nagyayaya. Na po. Sabi po nila kapag tumatanda na raw yung mga anak, mahirap nang yakagin. Natutuwa po ako sa Panginoon kasi yung mga anak namin, sila ang nagyayakag. Sila po ang magte-text, sasabihin nila doon sa chat group namin, guys, magkapi-kapi tayo. Sagot ko. Natutuwa ako, ganun na ngayon ano po. Kain tayo sa labas, ako ang taya. Dalawa lang naman yung tumataya. It's either yung panganay o yung pangalawa kasi sila ang may trabaho. Si Bunso, hindi pa ho namin siya pinatataya. Pero natutuwa po ako, ganun yun. No? Pag nagyaya yung panganay, madalas kasama yung girlfriend niya. Pag nagyaya yung pangalawa, madalas kasama rin yung girlfriend niya. Si Bunso, dahil hindi pa siya taya, hindi pa siya makapagsama. Kaya yung dalawa lang. One time, I think it was just last Saturday or Sunday night, nagyakag silang magkape. Kausap ko po, nandun yung girlfriend ni Reb, si Helena, at ang sabi ko, Helena, kasi I think Helena is having difficulty in her job. Kaya sabi ko sa kanya, just to encourage her, sabi ko, Helena, sa tingin mo ba masaya ako sa ginagawa ko bilang pastor? Ang sagot niya ho sa akin ganito, sabi niya, mahirap po. Helena, hindi ko tinatanong sa iyo kung madali o mahirap. Ang tinatanong ko sa iyo, masaya ba ako? Given yon, hindi madaling magpastor. Hindi madaling makipagkapwa-tao. Hindi madali na pasanin mo yung problema ng iba. Hindi madaling gumawa ng sermon. Hindi ho madaling mag-aral. Hindi madali na mangaral. You need to overcome all those things. Hindi madaling magpastor kasi hindi maraming pera. Hindi katulad ng iba. Yung ibang pastor yun, no? I'm referring only to my experience. Hindi madali, establish yun. Pero ang tanong ko, masaya ba ako? Ang sagot sa akin ni Helena ito, sabi niya, alam niyo po, hindi po ako tinatawag na tito or anything. Ang tawag sa akin ng bishop. Kasi member ko po sila sa church. Ang sagot po ni Helena sa akin na ito, palagi ko po masaya kayo. Kasi kung hindi kayo masaya, hindi na kayo pastor ngayon. That's precisely the point. Mga kapatid, tatanayin ko po kayo. Sa tingin nyo kaya, masaya ako na ginagawa ito? Araw-araw? Alam nyo po, ito pong linggong ito, I would like to show you my calendar. Look at that calendar. Araw-araw po yan, nalalamanan. Ito po ay March 2014. Yan po yung mga ginagawa ko araw-araw. Bakit ko pa pinapakita? And this is January. Look at January. Tapos na po yan. Puno. Look at February. Puno. Ang tanong, masaya ba akong ginagawa ito? Mga kapatid, 12 taon na po ako dito sa Canada. At sasabihin ko po sa inyo, hindi madali ang magpastor dito. Hindi lang magpastor sa kongregasyon na aking pinaglilingkuran, kundi magpastor sa mga pastor. Kasi pag yung mga pastor dito ang nagkakasuliranin, ako rin ang una nilang line of defense and line of call. Hindi madali. Pero hindi nangangahulugan, kapag tumigil ako rito, magiging madali buhay ko. Walang garantiya kapag lumipat ako ng ibang simbahan, magiging madali na ito. No. Pastoral ministry will always be hard. It will be difficult.
Pero kailangan mong maging masaya. Bakit? Dahil ang ginagawa mo ay pakikibahagi sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya may tinig ng pag-asa eh. I love doing it. Not because for you, but for me. Araw-araw, nag-aaral ako. Gumagawa ako ng 2 hanggang 3 sermon a day. Pagbaba ko po rito, computer area po ito yung basement namin, bababa po ako rito mga kapatid ng alas 6 ng umaga, 6 a.m. Dala ko ay isang basong kape. Alam niyo po kung kailan ako aakyat sa itaas. Aakyat po ako doon pag magtatanghalian na. Most of the time, 12. Pero babalik uli ako sa hapon sa upuang ito dahil prepare na naman uli ng sermon para sa kinabukasan sa tinig ng pag-asa. My fellow pastors knew how difficult it was. Pero sasabihin ko po sa inyo, masaya ako na ginagawa ko ito. We have a great need to be moving in authentic faith towards the future. And this involves our missions. Ngayon po, nag-venture kami ng supporting mission in the Philippines. Yung Oikos Reformed Church, hindi po yun UNIDA. Hindi po yun part ng aming simbahan dito. Hindi po ako part ng leadership nun. Hindi sila part ng leadership namin dito. We are just supporting them financially. Walang ties. Wala akong pakialam paano nila pinamamahalaan yon. Ni hindi ako part ng board of directors doon. Wala kaming connection doon in whatsoever, just by supporting them. That is our commitment. Saan kayo nakakita ng ganong klase ng misyon? Because we believe that they will be faithful. We believe that they will preach the word and the pure word of the Lord. So we decided to support them. Dahil po sa formation niyang Oikos na before ay Rusi, naakusahan ako dyan. Ako ang gumawa ng paghahati-hati. Ako ang gumawa ng kaguluhan. Ako ang humatak sa mga pastor na yan na magrebelde doon sa dating simbahan. Kung iyon ang aking layunin, pipilitin ko na ako ay maging primary person sa organisasyong iyon. Pero alam ng mga direktor at ng mga pastor na tumanggi ako at kami na pakialaman sila sa Pilipinas dahil we want them to work and learn the ministry on their own without our interference. Yun po ang totoong nangyari. Yun po ang kwento. At kalaunan, pwede naming tigilan ng suporta sa Oikos and then support another ministry na pinaniniwalaan namin na karapat-dapat suportahan. Di na po kami nakatingin doon sa mga denominasyong susuportahan. We are looking to the idea na kapag ang layunin ay mangaral at talagang nakita naming karapat-dapat, we will support them in a manner that we are capable. Amen? So, that is the starting point. Vision, dreams, mission statement, it should be rooted in God. He is the God of the past. But repeatedly in the scripture, He is the God of the future. We need to fix our attention on who He is and what He wants to do. Doon tatakbo ang ating mission. Amen? Theology in the scripture is not a doctrinal discourse, but the record of God's revealing Himself through history. That is theology.
We must assume that God will continue to reveal Himself in the future through His words, and we cannot therefore live only in the past because God is calling us to something. God always has something out in front of us, but if we were looking behind us, tapos na yon. Kung lagi nating iisipin, baguhin yung nakalipas, tapos na yon. Kung gusto pa rin natin baguhin yung dating simbahan, tapos na yon. Huwag natin silang pakialaman, bahala sila. Our goal is now to preach the gospel now and to the future. Pag tayo lingon ng lingon, we are going to miss God's new mission for our church. Natuwa po ako nung narinig ko yung interview kay former Senator Enrile. Tinanong po siya, sabi, Senator Enrile, ano po sikreto ng malinaw mong memory hanggang ngayon? Ang sagot ni Enrile, I may be old, but I haven't stopped growing. So tayo rin, bilang mga mananampalataya, bilang pastor, ikaw na nag-aakalang alam mo na ang lahat, nagkakamali ka. Because the more you know, the more you didn't know. Kaya ang isa sa palatandaan ng pastor na dapat hindi nauubusan ng mensahe ng salita ng Diyos ay yung hindi tumitigil sa patuloy na pag-aaral. Bilang conclusion mga kapatid, real faith leads to internal transformation, to public profession, and to a missionary spirit. But we know that as we proceed and as our faith grows, it will take us to the point where we can see the next level God wants us to reach for. Amen? God wants us to have a real faith. A faith that brings us joy, fullness, satisfactions of knowing that we are in a real, authentic relationships with the living God. Magandang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. God bless everyone.